Ang kwentong ito ay katang-isip lamang at nilikha para sa aliwan at pagbabahagi ng kaalaman tungkol sa mga alamat at paniniwalang Pilipino. Anumang pagkakahawig sa mga tunay na tao, lugar, o pangyayari ay hindi sinasadya. Layunin nitong magbigay ng kilabot at aral, hindi manira o magbigay ng masamang imahe sa sinuman. Sa mga baryong liblib, may mga lihim na hindi lantad sa liwanag ng araw. May mga kwentong hindi binabanggit sa harap ng mga bata, at may mga pangalang hindi dapat banggitin sa gabi. Mga kasaysayan ng mangkukulam, aswang, at nilalang ng dilim, mga kwentong bumabalot sa ating imahinasyon at gumigising sa mga takot na nakatanim sa ating puso. Ngunit paano kung ang mismong halimaw na kinatatakutan ng marami ay siya ring nagbigay sa iyo ng buhay, nagtaguyod sa iyo, at itinuring mong kanlungan? Paano kung ang iyong ina mismo ay maihawak ng kapangyarihang hindi maipaliwanag? Noong ako'y bata pa, hindi ko lubos na naunawaan kung bakit kakaiba ang aming pamilya. Habang ang ibang nanay sa baryo ay gumigising ng madaling araw upang maglaba o magluto ng agahan, ang nanay ko ay gising pa rin, nakatanaw sa bintana, bulong-bulong at tila may kausap na hindi ko nakikita. Ang mga mata niya ay madalas nakatuon sa kawalan, at ang kanyang mga kamay ay may mga galos na para bang galing sa mga halamang hindi ko pa naririnig ang pangalan. Ang kanyang mga ngiti ay bihira, at kapag bumiti man siya, laging may kasamang bigat na parang may tinatago. Lumaki akong puno ng tanong. Bakit laging malamig ang hangin sa loob ng aming bahay kahit tirik ang araw? Bakit may mga dumadalaw sa nanay ko sa gabi, mga taong hindi ko kilala, na aalis ding tila walang iniwan na bakas ng kanilang pagdating? At bakit tuwing may nagkakasakit sa baryo, madalas napapatingin sa amin ang mga kapitbahay, para bang may alam silang hindi ko pa dapat malaman? May mga gabi na hindi ko makakalimutan. Naaaalimpungatan ako sa tunog ng mga yabag mula sa kusina. Minsan ay maririnig ko ang tila malalalim na huni ng mga ibon kahit wala namang puno sa paligid ng aming bahay. Minsan naman ay may amoy ng sinunog na dahon na pumupuno sa hangin at kapag sisilipin ko ang nanay ko, nakaupo siya roon sa mesa, may hawak na mangkok ng tubig na parang may gumagalaw sa loob. Ang kanyang labi ay kumikilos, nagdadasal sa lengguwaheng hindi ko maintindihan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang nanay ko ang haligi ng aming buhay. Siya ang nagtaguyod sa amin matapos iwan ng tatay ko. Siya ang naghanap ng paraan para hindi kami magutom, kahit na minsan ay hindi ko alam kung saan nanggagaling ang pagkaing nasa mesa. Habang ang ibang mga bata ay naglalaro sa ilalim ng araw, ako at ang mga kapatid ko ay natututo kung paano sundin ang mga bilin ng nanay. Huwag kayong lalabas kapag gabi. Huwag kayong magsasalita sa mga estranghero. At higit sa lahat, huwag kayong mangulit kung may maririnig kayong kakaiba. Habang lumalaki ako, unti-unting nahubog ang aking pangunawa. Naririnig ko ang mga bulungan sa baryo, mga kwento tungkol sa babaeng may kakayahang magpahirap at magpagaling. May mga nagsasabing mangkukulam siya. May mga natatakot lumapit sa kanya, ngunit may mga lumalapit din upang humingi ng tulong. Sa mata ng iba, siya ay dapat katakutan. Pero sa amin, siya ay nanay, ang aming gabay, ang aming tagapagtanggol. At dito nagsisimula ang kwento. Ang kwento kung paano kami itinaguyod ng nanay kong mangkukulam. Ang mga araw ng takot na nahahalo sa pag-ibig, ng hiya na nahahalo sa paggalang. Dahil sa bawat pangusap niya, sa bawat ritual na ginagawa niya sa dilim ng gabi, natutunan naming mahalin ang kanya-kanyang lihim. Ngunit hindi lahat ng sikreto ay nananatiling nakatago magpakailanman. May isang gabing hinding-hindi ko malilimutan. Isang gabi na gumuhit ng marka sa aking pagkatao, isang gabi na nagbago ng lahat. Noon ko napatunayan na ang mga kwento ng mga matatanda ay hindi basta haka-haka. At noon ko rin natuklasan ang tunay na dahilan kung bakit kahit kailan, hindi namin kayang iwan ang aming nanay. Ngunit bago ko isiwalat ang lahat, kailangan ko munang itanong, handa ba kayong malaman kung anong klaseng sakripisyo ang kayang gawin ng isang ina, kahit ito ilabag sa batas ng tao at Diyos? At kung handa na kayo, simulan natin. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na nawala sa isip ko ang mga tanong. Habang nakasilip ako mula sa pintuan, naaaninag ko ang nanay kong nakaupo pa rin sa mesa, nakapikit, at tila ba may kinakausap na hindi ko makita.
Ang tubig sa mangkok ay gumagalaw kahit walang hangin, at ang mga bulong niya ay parang alon na paulit-ulit tumatama sa aking tenga. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o mamamangha, pero ang puso ko ay kumakabog na parang may mangyayaring hindi ko kayang pigilan. Nang tumingin siya bigla sa direksyon ko, mabilis akong umatras, kinagat ang labi at kunwari inatutulog na ako. Pero kahit nakapikit na, ramdam ko ang bigat ng kanyang mga mata, na para bang alam niyang pinagmamasdan ko siya. Kinabukasan, parang walang nangyari. Gumising siya ng maaga, niluto ang aming almusal at pinilit magpakasigla. Ngunit napansin ko ang bakas ng pagod sa kanyang mukha, ang pangingitim sa ilalim ng mata, at ang kamay niyang bahagyang nanginginig habang pinipisil ang tinapay. Hindi ko maiwasang isipin, ano ba ang ginagawa niya tuwing gabi? Bakit parang laging may dala siyang bigat na hindi niya maibahagi sa amin? Lumipas ang mga araw, ngunit dumami ang mga kakatuwang pangyayari. Isang hapon, habang naglalaro kami ng kapatid ko sa likod ng bahay, napansin ko ang isang maliit na garapon na nakabaon sa lupa, tinakpan ng bato. Inusisa ko iyon, at nang alisin ko ang takip, bumungad sa akin ang kakaibang laman, mga tuyong damo, buhok na hindi ko alam kung kanino galing, at isang piraso ng papel na may mga simbolong hindi ko mabasa. Agad akong kinilabutan at tinakpan muli iyon, pero hindi na nawala sa isip ko ang nakita ko. Sa baryo, lalo akong nakaririnig ng mga usap-usapan. Siya ang dahilan kung bakit gumaling si Aling Cora ng biglaan, bulong ng isa. Pero siya rin ang dahilan kung bakit namatay ang baboy ni Mang Ben nang walang dahilan, dagdag ng isa pa. Ang nanay ko ay naging paksa ng mga mata at bibig ng mga tao, ang ilan ay humahanga, ang ilan ay nagdududa, at ang iba na mailantaran ang takot. Sa tuwing maririnig ko ito, pinipilit kong maniwala na mali ang iniisip nila. Pero tuwing gabi, sa katahimikan ng aming bahay, muling bumabalik ang mga tunog at anino na nagpapaalala sa akin na baka may katotohanan sa lahat ng iyon. Minsan, sa kalagitnaan ng gabi, nagising ako dahil may narinig akong kumakatok sa aming bintana. 3 sunod na katok, mabagal, mabigat. Nang sumilip ako, wala akong nakita kundi kadiliman. Ang nanay ko, na nasa kabilang kwarto, ay biglang bumangon at lumabas, dala-dala ang isang maliit na botelya na mailamang likido na parang langis. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta, pero nang bumalik siya makalipas ang ilang minuto, pawis na pawis siya at parang galing sa isang mabigat na laban. Wala siyang sinabi. Umupo siya sa tabi ng aming banig at tinitigan lang kami, para bang tiniyak niyang ligtas kami. Doon ko unang naramdaman ang kakaibang halo ng takot at tiwala. Takot, dahil alam kong may mga bagay na hindi ko maipaliwanag na kinasasangkutan niya. Tiwala, dahil sa kabila ng lahat, alam kong ginagawa niya iyon para sa amin. Ngunit paano kung darating ang oras na hindi na niya kayang ipagtanggol ang sarili niya laban sa mga aninong laging sumusunod sa kanya? Habang lumalaki ako, mas lalo kong napansin ang mga pagbabagong unti-unting lumilitaw. May mga araw na mahaba ang anino ng nanay ko kaysa sa nararapat. May mga pagkakataong nagsasalita siya ng mga salitang hindi ko maunawaan, at ang hangin sa paligid niya ay biglang lumalamig kahit tanghaling tapat. At may mga gabing naririnig ko siyang umiiyak ng tahimik, sinasambit ang mga pangalan na hindi ko kilala. Minsan, tinanong ko siya ng direkta. Nanay, ano po ba talaga ang ginagawa ninyo kapag gabi? Tumigil siya sa paghihiwa ng gulay, tumingin sa akin, at ngumiti ng malungkot. Anak, may mga bagay na mas mabuting hindi mo muna malaman, sagot niya. Pero tandaan mo, lahat ng ginagawa ko, para sa inyo. At doon ko napagtanto na mas malalim pa ang mga sikreto niya, kaysa sa akala ko. Isang gabi, mas malinaw ko nang narinig ang mga bulong. Hindi lang siya nag-iisa, may mga tinig na sumasabay sa kanya, mababa, malalim at puno ng pighati. Nang sumilip ako sa siwang ng pinto, nakita kong nakapalibot sa kanya ang mga anino, gumagalaw sa paligid na para bang may sariling buhay. Hindi ko alam kung iyon ba'y mga tao, espiritu, o nilalang na galing sa ibang dako. Ang alam ko lang, hindi iyon imahinasyon. At sa gabing iyon, nang magising akong muli sa kalagitnaan ng katahimikan, narinig ko ang tinig niya, mahina, ngunit malinaw. Kung ano man ang mangyari, huwag kayong lalabas. Kahit ano pa ang marinig ninyo, huwag na huwag kayong magbubukas ng pinto.
Ang tinig niya ay puno ng kaba, parang inaasahan ang isang pagdating na hindi ko pa maintindihan. Mula noon, bawat gabi ay naging parang huling gabi. At sa bawat halakhak ng mga taong nagdududa sa kanya, mas lalo akong natatakot sa tanong na hindi ko alam kung gusto kong sagutin. Sino ba talaga ang nanay ko? Isang ina na nagmamahal o isang nilalang na may kasunduan sa dilim? Simula nang makita ko ang mga aninong nakapalibot sa nanay ko, hindi na ako muling nakatulog ng mahimbing. Sa bawat pagdilat ko ng mata sa gabi, laging may takot na baka muli kong masaksihan ang mga bagay na hindi ko maipaliwanag. At habang sinusubukan kong baliwalain iyon, lalong lumalala ang mga kakaibang pangyayari sa aming bahay at sa buong baryo. Isang gabi, habang nagkukulong kami ng kapatid ko sa kwarto, narinig namin ang ingay sa labas, hindi normal na ingay ng tao o hayop. Para itong tunog ng mga kuko na kumakayod sa dingding ng bahay. Mabagal, nakapangingilabot at paulit-ulit. Ramdam ko ang panlalamig ng balat ng kapatid ko nang mahigpit siyang kumapit sa akin. Hindi namin alam kung lalabas ba kami o magtatago, ngunit sa huli, pinili naming manatiling tahimik. Maya-maya inarinig naming bumukas ang pinto ng aming bahay. Alam naming si nanay iyon. Narinig namin ang kanyang tinig na parang nakikipagtalo sa kung sino, pero ang sagot sa kanya ay hindi malinaw, isang bulong na puno ng puot. Kinabukasan, may kakaibang nangyari. Sa gitna ng baryo, nagtipon ang mga tao dahil biglang namatay ang ilang alagang hayop. Ang mga manok ni Mang Berto, ang kalabaw ni Aling Sima, lahat walang sugat, ngunit nakahandusay at tila walang dugo. Ang ilan ay nagsabing gawa ng aswang, ngunit may mga nagbubulungan na baka si nanay ko ang may kagagawan. Nakita ko kung paano siya tinitigan ng mga kapitbahay, mataas ang kilay, puno ng duda, at may halong takot. Nang umuwi kami, tahimik siya. Ngunit nang makapasok na kami sa bahay, nakita ko ang puot sa kanyang mukha. Huwag kayong lalapit sa kanila, mahina niyang sabi, hindi ninyo alam kung gaano sila kabilis bumaling laban sa atin. Hindi ko alam kung kanino ako dapat maniwala. Alam kong mahal ako ng nanay ko, ngunit paano kung totoo ang sinasabi nila? Paano kung may kapangyarihan nga siya na kayang magpahamak ng iba? At sa gitna ng lahat ng tanong na iyon, mas lalong sumisidhi ang mga kababalaghang bumabalot sa amin. Isang gabi, nagising ako sa iyak ng kapatid ko. Nasa tabi ko siya sa banig, nanginginig at halos hindi makapagsalita. Nang tinanong ko kung bakit, itinuro niya ang kisam. Doon, sa dilim, may mga bakas na parang kamay na nakadikit, gumagalaw, dahan-dahang sumusunod sa bawat hinga namin. Agad kong niyakap ang kapatid ko, pilit na ipinipikit ang aming mga mata. Ngunit bago ko pa man tuluyang magtakip ng kumot, narinig ko ang mga bulong, hindi lang mula kay nanay, kundi mula sa mismong paligid ng aming silid. Lalo pang tumindi ang lahat nang dumating ang isang matandang babae sa baryo. Siya raw ay albularyo at kilalang may kakayahang tumukoy ng mga mangkukulam at aswang. Dumiretso siya sa bahay namin at walang pasintabi ay hinarap ang nanay ko. Matagal ko nang nararamdaman ang anino mo, sabi ng matanda, at ngayong lumalakas na ang kapangyarihan mo, hindi mo na kayang itago. Ang nanay ko ay nanahimik, ngunit ang mga mata niya ay puno ng babala. Doon ko unang nakita kung gaano kalalim ang sugat sa pagitan nila, tila may matagal ng alitan na hindi ko alam. Simula noon, lalong naging mapanganib ang bawat gabi. May mga pagkakataong nagigising ako at nakikita kong wala si nanay sa loob ng bahay. Kapag sumisilip ako sa bintana, nakikita ko siyang nakatayo sa gitna ng bakuran, nakapalibot ang mga aso at tila nagsasayaw ang kanilang mga anino. Minsan naman, nakikita ko siyang nakatingala sa langit, bulong ng bulong, habang ang buwan ay tila mas maliwanag kaysa dati. Sa mga sandaling iyon, hindi ko na alam kung dapat ba akong lumapit sa kanya o magtago na lang. Ngunit ang pinaka-nakakatakot ay nang isang gabi, biglang bumukas ang aming pintuan nang wala man lang hangin. Sumalubong sa amin ang matinding lamig at ang mga kandila sa altar ay sabay-sabay na namatay. Ang kapatid ko ay halos mamatay sa takot, yakap-yakap ako, habang ako naman ay nakapako sa kinatatayuan. Sa gitna ng dilim, may aninong dahan-dahang pumasok, hindi malinaw kung tao o hayop, ngunit ang hugis nito ay nababaluktot, para bang gawa sa uso.
Bago pa man kami makasigaw, biglang dumating si nanay, hawak ang isang maliit na bote ng langis na may apoy. Sa isang iglap, naglaho ang anino. Ngunit sa mukha ni nanay, nakita ko ang kaba, hindi iyon ang itsura ng isang taong siguradong kaya niyang kontrolin ang lahat. Habang tumatagal, lalo kong nararamdaman na may dalawang laban na nangyayari, ang laban ng nanay ko laban sa mga nilalang ng dilim, at ang laban ng aming pamilya laban sa mga mata ng baryo na laging nakabantay. Naghihintay ng pagkakamali para itulak kami palayo. At sa gitna ng lahat, kami ng kapatid ko ang naipit, hindi alam kung saan dapat sumandal. At ngayong mas tumitindi ang lahat, unti-unti ko nang nararamdaman na ang kwento naming ito ay hindi lamang tungkol sa nanay kong mangkukulam. Isa itong kwento ng aming pagkatao, ng aming pagkakakilanlan, at ng pakikipagsapalaran namin sa pagitan ng pag-ibig at takot. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi pa ito nag-uumpisa sa tunay na bangungot. Sa mga sumunod na gabi, tila lalo pang sumisikip ang mundo namin. Hindi na lang sa bahay namin nagpaparamdam ang mga anino, kundi maging sa paligid ng baryo. Sa tuwing uwi ako mula sa ilog, pakiramdam ko'y sinusundan ako ng malamig na tingin. Kapag lumalakad ako sa makitid na daan papuntang bahay, naririnig ko ang mga yapak na kasabay ng sa akin, ngunit kapag lumilingon ako, wala namang tao. Ang mga aso ng mga kapitbahay, na dati tahimik lang, ngayon isabay-sabay na tahol kapag dumarating ako, para bang may naamoy silang hindi ko nakikita. Isang gabi, nagising ako sa tunog ng malalakas na hampas sa bubong. Para bang may mabigat na bagay na pilit bumababa, ngunit hindi makalusot. Ang kapatid ko, nakayakap sa akin, umiiyak ng tahimik. Sinubukan kong huwag mag-ingay, ngunit ramdam kong bawat tibok ng puso ko'y umaalingaw-ngaw sa dilim. Biglang pumasok si nanay sa kwarto, hawak ang isang buntal na gawa sa mga pinatuyong damo at dahon. Tumingin siya sa amin at mahigpit na bumulong, "Huwag kayong gagalaw. Ano man ang marinig ninyo, manatili kayo dito." Nang lumabas siya, narinig naming bumuka ang pinto at ang malakas na sigaw ng hangin na tila may dalang halakhak. Kasunod nito, may tunog na para bang mga kuko na kumakayod sa dingding, papalapit ng papalapit. Gusto ko nang takpan ng unan ang tainga ng kapatid ko, ngunit natigilan ako nang biglang tumigil ang lahat. Ilang sandali ng katahimikan, hanggang sa marinig ko ang malutong na tinig ni nanay, malakas, puno ng puot at takot. Hindi ko alam kung sino o ano ang kinakausap niya, pero bawat salita ay parang pakikipaglaban na hindi ko nakikita. Kinabukasan, hindi na ako nakatiis. Tinangka kong tanungin si nanay. "Nanay, hanggang kailan po ganito? Bakit laging may humahabol sa atin?" Huminto siya sa ginagawa at tumingin sa akin ng diretsyo. Ang kanyang mga mata mapupungay, puno ng pagod. "Anak, may mga bagay na hindi mo pa dapat maintindihan. Pero tandaan mo, hindi sila titigil hanggat ako'y buhay." Hindi ko na naitanong pa, dahil alam kong may kasunod na paliwanag na hindi niya kayang sabihin. Mula noon, mas naging mapanganib ang gabi. Sa bawat pagdilim, may kasamang kaba. Isang gabi, habang nakahiga kami ng kapatid ko, bigla naming narinig ang marahang pagbukas ng bintana. Mahina, ngunit sapat para magdulot ng kilabot. Nang lumingon ako, may anino na dahan-dahang pumapasok, hindi tao, kundi isang hugis na nagbabago, parang usok na may matang pula. Gusto kong sumigaw, pero natigilan ako. Ang kapatid ko, halos mawala ng malay sa takot. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pinto at dumating si nanay. Hawak niya ang bote ng langis at isang piraso ng itim na tela na may nakasulat na mga simbolo. Humarang siya sa pagitan namin at ng anino. Nakita ko ang mukha niya, puno ng tapang pero may bakas ng pangamba. Nang iwinasiwas niya ang tela, biglang nagliyab ang paligid ng anino, ngunit hindi iyon tuluyang nawala. Sa halip, umikot-ikot ito sa loob ng silid, para bang naghanap ng butas na malulusutan. Naramdaman ko ang bigat ng hangin, parang may pumipisil sa aking dibdib. Napahawak ako sa kamay ng kapatid ko, sabay naming naramdaman ang malamig na hangin na dumampi sa aming balat. Ang apoy mula sa bote ni nanay ay kumikislap, halos mamatay. At sa isang iglap, narinig namin ang boses ng anino, hindi malinaw, ngunit mahaba, parang daing na bumabaon sa kaluluwa. Hindi ka makakatakas, nakita kong nanginginig ang kamay ni nanay, ngunit pinilit niyang manatiling matatag.
Hanggat ako'y nandito, hindi ninyo sila makukuha, malakas niyang sigaw. Ngunit sa kanyang tinig, ramdam ko ang takot, takot na baka dumating ang oras na hindi na niya kayang pigilan ang mga ito. Nang matapos ang gabing iyon, hindi na kami makatulog. Ang kapatid ko ay laging nananaginip ng mga matang pula na nakatingin sa kanya. Ako na mailaging may pakiramdam na kahit saan ako magpunta, may mga matang nakasunod. At si nanay, araw-araw ay mas lalo pang namumutla, para bang unti-unti siyang inuubos ng laban na hindi namin nakikita. Sa mga mata ng mga tao sa baryo, patuloy siyang pinag-uusapan. May mga nagsasabing siya ay sumpa ng aming lugar. May iba namang nagsasabing siya lang ang tanging nagpoprotekta laban sa mas malaking panganib. Ngunit sa bawat bulungan at tingin na nakukuha namin, mas lalo akong napapaisip hanggang kailan namin kayang itago ang katotohanan. At sa mga gabing sunod-sunod na puno ng takot, unti-unti kong naiisip na baka walang takas mula sa lahat ng ito. Parang ang mismong anino ay bahagi na ng aming pamilya, at kahit saan kami tumakbo, susunod at susunod ito. Hindi ko alam kung darating ang oras na kami tuluyan ng lamunin ng dilim, o kung may paraan pa para makawala. Ang sigurado lang, bawat gabi ay tila huling gabi, at bawat bulong sa dilim ay paalala na mas malapit na sila kaysa akala namin. Hindi ko akalaing darating ang gabi na iyon, ang gabing tuluyang guguho ang lahat ng pag-aakala ko tungkol kay nanay. Matagal ko nang ramdam na may tinatago siya, ngunit ang matutuklasan ko ay higit pa sa lahat ng bangungot na naisip ko noon. Muli na namang dumating ang mga anino, ngunit ngayong gabi, mas marami sila, mas malalakas, at mas malinaw ang kanilang mga anyo. Hindi na lang sila basta usok na gumagalaw. Ang ilan ay tila may anyong tao, nakayuko at nakasandal sa mga dingding, habang ang iba'y mahahabang nilalang na parang nakayapak sa sahig at sabay-sabay nakatingin sa amin. Ang mga mata nila ay kumikislap na pula, at ang kanilang mga bibig ay bumubuka, bagaman walang malinaw na salita ang lumalabas. Nanay, mahina kong tawag, nanginginig ang boses. Ngunit hindi siya lumingon. Nakatayo siya sa gitna ng silid, mahigpit na hawak ang bote ng langis at ang piraso ng tela na ngayon ay nagliliyab na sa gitna ng kanyang mga palad. Ang kanyang mukha ay nakapikit, ngunit mula sa kanyang labi ay lumalabas ang malalakas na dasal sa lengguwaheng hindi ko maintindihan. Bigla kong naramdaman ang matinding lamig. Para bang may humahaplo sa batok ko. Nang lingunin ko, isa sa mga anino ay halos nasa tabi ko na, nakadikit ang maitim nitong anyo sa aking balikat. Gusto kong sumigaw, ngunit wala akong boses na lumabas. Ang kapatid ko, nakayakap sa akin, nanginginig at halos mawala ng malay. At doon nangyari ang hindi ko inaasahan. Ang mga anino, sabay-sabay na bumaling kay nanay. At sa halip na umatras, bigla silang lumuhod. Hindi bilang mga nilalang na tinalo, kundi bilang mga alagad na nagbigay galang. At doon ko narinig ang kanilang sabay-sabay na tinig, amin ka na. Simula pa lang, amin ka na. Nanlaki ang mga mata ko. Ano ang ibig sabihin noon? Ano ang hindi sinasabi sa amin ni nanay? Nakita kong napahinto siya, halos mabitawan ang bote. Ang kanyang mukha, puno ng sakit at takot, ngunit hindi niya ako matingnan. Anak, bulong niya, halos hindi marinig. Hindi ako lumalaban sa kanila, ako ang dahilan kung bakit nandito sila. Parang gumuho ang lahat. Ang ina na akala ko'y tagapagtanggol namin, ang ina na akala ko'y tanging humaharang sa dilim, siya pala mismo ang nagbukas ng pinto sa kanila. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin iyon. Tumayo ako, nanginginig at tiningnan siya. Nanay, kayo po ang nagdala sa kanila rito. Hindi siya sumagot. Ngunit ang katahimikan niya ay mas malakas pa kaysa sa anumang pag-amin. Maya-maya, narinig ko ang tinig ng matandang albularyo mula sa labas. Alam ko na. Hindi mo sila kayang kontrolin, hindi mo sila kayang takasan. Sumugod siya papasok, dala ang buntot pagi at mga dahon na sinusunog. Ngunit bago pa siya makalapit, isa sa mga anino ang bumalot sa kanya. Napasigaw siya ng malakas, at sa isang iglap, bumagsak siya sa sahig, walang malay. Ang katawan niya inanigas, at ang kanyang mga mata ay nanlaki na parang nakakita ng impyerno. Naroon kaming lahat, nakapako, habang ang mga anino ilalong dumami at nagdilim ang buong bahay. Ang mga kandila ay namatay isa-isa.
Tanging ang liwanag mula sa bote ni nanay ang natira, ngunit mabilis itong naupos. At sa sandaling iyon, doon ko narinig ang bulong ng isa sa mga anino, diretso sa aking tainga, hindi ka makakatakas. Ikaw ang susunod. Hindi ko alam kung anong ibig nilang sabihin. Ako? Bakit ako? Nang lingunin ko si nanay, nakita kong siya'y umiiyak. Patawarin mo ako, anak, mahina niyang sabi, ginawa ko ito para mabuhay kayo. Ngunit kapalit-kapalit ka rin nila. Doon ko naramdaman ang pinakamatinding takot sa buong buhay ko. Hindi na ito basta laban ng ina laban sa dilim. Ito pala'y kasunduan. At kami, ako at ang kapatid ko, ay bahagi ng kasunduang iyon. Sa labas, narinig naming nagsisigawan ang mga kapitbahay, nagsasabing may kakaibang liwanag sa aming bubong, may halimaw na nakadapo. Ngunit wala ni isa mang naglakas loob na lumapit. Ang mga mata nila ay nakatingin lang mula sa malayo, habang kami sa loob ay halos lamunin ng dilim. Ang kapatid ko, halos hindi na humihinga sa sobrang takot. Ako, wala nang alam kung ano ang dapat gawin. Nararamdaman kong dahan-dahan nang sumasakal sa amin ang presensya ng mga anino. Para kaming ibinibilanggo walang daan palabas. At sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang bumangon sa isipan ko, kung mismong ina ko ang dahilan kung bakit nandito sila, sino pa ang pwede kong lapitan? Sino pa ang pwede kong pagkatiwalaan? Mga kaibigan, kung kayo ang nasa kalagayan ko, ano ang gagawin ninyo? Lalaban ba kayo kahit walang kasiguraduhan o tatanggapin na lang ang kapalaran? Sa tingin ninyo, makakaligtas pa ba ako at ang aking kapatid? O tapos na ang lahat bago pa man magsimula? Ang buong bahay ay umuugong na para bang may mga tambol na sabay-sabay ang pintig mula sa ilalim ng lupa. Ang mga anino, na kanina'y tila mga alagad lamang, ngayon nagsimulang umangat mula sa sahig at kisame, nagiging mas malalaki, mas mabangis ang anyo. Ang kanilang mga mukha'y nagsimulang lumitaw ng malinaw, mahahabang dila, naglalaway ng ngipin at mga matang pulang naglalagablab. Ang hininga ko'y halos hindi na gumagalaw at ang kapatid ko'y mahigpit na nakakapit sa aking kamay, nanginginig, umiiyak, at paulit-ulit na bumubulong ng ayoko na, kuya ayoko na isinanay, nakatayo pa rin sa gitna, halos wala ng lakas. Ang bote ng langis sa kanyang kamay ay nanginginig. Ang liwanag na mula rito'y halos maglaho na, at alam kong oras na lamang ang binibilang bago tuluyang lamunin ng dilim ang lahat. Doon ko siya narinig, isang iyak na may kasamang puot at desperasyon. Kung ganito ang kapalit kukunin niyo ako. Huwag ang mga anak ko. Nabingi ako sa sumunod na ugong mula sa mga anino. Para bang natawa sila, sabay-sabay na nagpakawala ng malalamig na tunog na nagpatindig ng lahat ng balahibo ko. Isang anino ang lumapit kay nanay, halos kapantay na ang taas sa bubong ng bahay, at idinikit ang dugo ang ngipin nito sa kanyang mukha. Ngunit imbes na umatras, nilabanan ni nanay, biglang sinindihan ang piraso ng telang hawak at isinilab ang sarili niyang braso. Nagliyab siya, at sa halip na mapaso, ang apoy ay parang naging bahagi ng kanyang katawan. Hindi ko kayo hahayaang makuha sila, sigaw niya. Doon nagsimula ang tunay na laban. Ang apoy mula kay nanay ay biglang kumalat sa sahig, bumalot sa mga anino, at nagmistulang mga haliging apoy na naglalaban sa dilim. Ang kapatid ko'y napasigaw, at ako na mainapaurong, ngunit hindi ko maalis ang tingin ko kay nanay. Para siyang ibang tao, o ibang nilalang. Ang kanyang mga mata'y kumikislap ng puti, at bawat galaw ng kanyang mga kamay ay nagbubukas ng apoy na parang espada. Ngunit kahit ganoon, hindi siya sapat para sa dami ng kalaban. Isa-isa silang bumangon mula sa apoy, mas lumalakas, mas nagiging mabangis. Narinig kong pumutok ang kisame, at mula sa itaas, bumagsak ang napakalaking anino, ang pinakapinuno nila. Ang hugis nito ay halos hindi maipaliwanag, kalahating tao, kalahating halimaw, may malalapad na pakpak na parang paniki at mukha na punong-puno ng galit. Ikaw ang aming piniling sisidlan, dumagundong ang tinig nito, sabay turo kay nanay, pero pinipilit mong lumaban. Kung ganoon, ang anak mo na lang ang kukunin namin. Para akong binuhusan ng yelo. Ang mga mata ng nilalang ay diretso sa akin. Ramdam kong may kung anong puwersang humihila sa akin, tinutulak akong lumapit. Sinubukan kong kumawala, ngunit hindi ko na magalaw ang aking mga paa.
Ang kapatid ko'y sumisigaw, hinahatak ako, ngunit wala siyang magawa. At doon nangyari ang pinakanakakagulat. Biglang tumingin si nanay sa akin, ang kanyang mukha'y puno ng luha at apoy. Anak, patawarin mo ako. Ikaw ang kapalit. Ngunit hindi ikaw ang ibibigay ko sa kanila kundi ako. At bago ko pa maintindihan, bigla niyang sinaksak ang sarili ng matalim na bakal na kanina pa nakatago sa ilalim ng altar. Ang kanyang dugo'y tumulo sa bote ng langis, at sa isang iglap, nagliyab ang buong silid ng maliwanag na apoy na hindi nakakasakit sa akin at sa kapatid ko, ngunit nagpasigaw sa lahat ng mga anino. Isa-isang nasunog, nagliyab, at naglaho ang mga halimaw, kasabay ng kanilang mga sigaw na parang nagmumula sa kailaliman ng lupa. Ang pinakapinuno, nagpakawala ng malakas na hiyaw, bago tuluyang nagdilim at naglaho na parang usok na tinangay ng hangin. Ang buong bahay ay nag-ingay, umuga, at halos gumuho hanggang sa bumagsak kami sa sahig. Pagmulat ko, katahimikan na lamang ang naroon. Ang mga kandila ay muling nagliyab ng kusa, at ang paligid ay tila bumalik sa normal. Ngunit nang lingunin ko, si nanay ay nakahandusay, halos wala ng hininga. Lumapit ako, umiiyak at mahigpit siyang niyakap. Nanay, huwag mo kaming iwan. Nanay! Ngunit dahan-dahan siyang ngumiti, mahina, at binulong ang mga salitang hinding-hindi ko malilimutan. Mabuhay kayo, malaya na kayo, at tuluyang bumagsak ang kanyang ulo sa aking balikat. Hindi ko alam kung ano ang mas matindi, ang kaligtasang nakuha namin, o ang kawalan ng aming ina na siyang nagtulak sa sarili niya para iligtas kami. Ngunit bago tuluyang lumamig ang kanyang katawan, isang huling apoy ang sumiklab mula sa kanyang dibdib, at mula rito ay lumipad ang isang maliit na aninong apoy na mabilis na naglaho sa dilim ng gabi. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung iyon ay tanda ng kanyang paglaya o babala na hindi pa tapos ang lahat. Pagkatapos ng lahat ng kaguluhan, halos hindi ko na maalala kung paano ako nakalabas ng bahay. Ang huling nakita ko ay si nanay, nakayakap sa bote ng langis na ngayon ay pumutok at naglaho na parang abo, kasabay ng kanyang huling hininga. Ang init ng apoy na hindi sumunog sa aming balat ay unti-unting nawala at ang katahimikan ay muling bumalik. Ang mga dingding ng aming bahay ay nagkabitak-bitak at ang amoy ng usok at dugo ay nanatiling nakabaon sa hangin. Lumabas ako kasama ang kapatid ko, parehong nanginginig, parehong tulala. Sa labas, naroon ang mga kapitbahay, nagsisiksikan, nagbubulungan, ang iba'y umiiyak, ang ilan na may nagtatakbo palayo na para bang may kinatatakutan pa rin silang natitirang nakatago sa dilim. Walang isa mang lumapit sa amin. Para kaming dalawang nilalang na nagmula sa bangungot na ayaw nilang lapitan. At doon ko napagtanto, simula ngayong gabi, hindi na magiging pareho ang tingin nila sa amin. Pinilit kong buhatin ang kapatid ko, halos mawalan na ng ulirat. Tahimik lang siya, at sa bawat hakbang, dama ko ang bigat ng kanyang takot. Pinilit kong maghanap ng matandang albularyo, ngunit nang balikan ko ang lugar kung saan siya bumagsak, wala na ang kanyang katawan. Wala ni bakas ng dugo o anumang tanda na naroon siya. Para bang nilamon din siya ng dilim at walang sinumang makakapagsabi kung buhay pa siya o kinuha na rin siya ng mga anino. Sa mga sumunod na araw, nagluksa kami sa pagkawala ni nanay. Ngunit kakaiba ang pagluluksa, walang lamay na ginawa, walang kabaong, walang bangkay na maililibing. Ang tanging iniwan niya ay ang abo ng bote ng langis at ang punit na tela na nagliyab noong gabi. Itinago ko iyon sa isang maliit na kahon at tuwing nakikita ko, ramdam kong may bigat itong dala. Hindi ko alam kung alaala lang ba iyon ng kanyang sakripisyo, o isang paalala na may utang pa akong dapat bayaran sa dilim. Habang lumilipas ang mga araw, sinubukan kong bumalik sa normal, ngunit hindi na naging normal ang lahat. Tuwing gabi, naririnig ko pa rin ang mga bulong. Hindi na sila kasing lakas ng dati, ngunit naroon pa rin sila, mahihinang tinig na parang humihingal, tumatawag, at minsan ay binabanggit ang pangalan ko. Ang kapatid ko na hindi na nagsasalita. Minsan, magdamag siyang nakatitig lang sa kisami, at kapag tinatanong ko, tanging isang tanong lang ang inuusal niya, babalik ba sila? Hindi ko alam ang isasagot. Ang totoo, hindi ko rin alam kung tapos na ba talaga ang lahat. Nakita kong naglaho ang mga anino, nakita kong nawasak ang pinuno nila, ngunit bakit ganoon?
Bakit sa tuwing magsisindi ako ng ilaw sa gabi, may nakikita akong aninong dumadaan sa dingding? Bakit tuwing magsasara ako ng mga mata, nakikita ko ang imahe ni nanay, hindi bilang ina na nagligtas sa amin, kundi bilang nilalang na halos lamunin ng apoy at ng dilim ng sabay. May mga gabi ring napapanaginipan ko ang huling sandali. Nakikita ko siyang muli, ngunit hindi siya nagsasalita. Sa halip, nakatayo lang siya sa gilid ng aming lumang bahay, hawak-hawak pa rin ang bote ng langis na nagbalik sa kanyang anyo, at mula sa malayo'y nakatingin siya sa akin. Minsan, napapansin kong nakangiti siya, ngunit minsan na may parang may hinanakit, parang may hindi pa natatapos. At sa tuwing magigising ako, lagi kong nadidinig ang mahina at malamig na bulong sa tenga ko, hindi pa tapos. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung saan hahantong ang buhay naming magkapatid. Ang mga kapitbahay, dahan-dahan na ring lumayo sa amin, na para bang maisumpang bumabalot sa aming pamilya. Wala nang gustong lumapit, wala nang gustong tumulong. Kami na lamang ang natira sa isang bahay na halos gumuho na, nakatayo sa gitna ng mga alaala ng isang dilim na hindi maipaliwanag. Ngunit may isang bagay akong natutunan mula sa lahat ng nangyari, ang sakripisyo ng isang ina ay walang hanggan. Ang kayang gawin ng isang magulang, kahit pa humarap sa impyerno, ay lampas sa lahat ng takot na kayang isipin ng tao. Ngunit kasama ng sakripisyong iyon ay ang mga tanong na walang kasagutan, hanggang kailan kami ligtas? Hanggang saan ang bisa ng apoy na iniwan ni nanay? At higit sa lahat, babalik pa ba ang mga anino? Kagabi, habang nakahiga ako, narinig kong bumukas ang pinto ng aming bahay. Wala namang tao at wala ring hangin. Nang bumangon ako at tingnan, nakabukas nga ito. Sa labas, walang laman, walang kahit anong gumalaw. Ngunit nang isara ko ito, doon ko napansin ang isang bakas ng paa sa sahig, itim, mahaba, at hindi akin, hindi rin ang kapatid ko. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung iyon ay guni-guni lamang, o babala na muling bumabalik ang dilim. Mga kaibigan, kung kayo ang nasa sitwasyon ko, ano ang gagawin ninyo? Magtatago ba kayo at maghihintay, o hahanapin ninyo ang katotohanan kung bakit kami pa rin ang binabalikan ng mga anino? Sa tingin ninyo, tapos na ba talaga ang bangungot, o nagsisimula pa lang? Kung gusto ninyong malaman ang kasunod, sabihin ninyo sa akin. Dahil baka ang susunod na kabanata ng kwento, ay hindi na tungkol sa nakaraan, kundi sa kung paano kami hahabulin ng dilim muli.